Pero may mga pagkakataon na sila ito bubudot ng pinakamatinding sugat sa Suwil ating kang piyagyo. dahil sa mga pinili nila sa buhay. Ikaw, kabarangay, may lakas ka bang patawarin at yakapin ang sakit na kanilang Wasak lang kaya matapos para vlog. Dear Papa Ikaw kayo. magandang araw po sa inyo Basta-basta. lahat at sa mga kapwa ko kabarangay. Tagal na po akong taga-suporta ng Barangay Love Stories. Dahil may katrabaho po ako natin na palaging nakikinig sa inyong mga kwento sa YouTube. Dahil sa kanya, nagsimula na rin po akong makinig sa Barangay Love Stories. Ang kwentong ito ay isang bahagi ng aking buhay na tanging ang aking mami at kapatid lamang ang nakakaalam. Nakasulat po ito sa aking journal at sa pagkakataong ito, napag-desisyonan ko pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga karanasan at aral na natutunan ko sa buhay. Alam niyo po yung feeling na mas lalong gumagaan ang lahat tuwing may nakakausap ka tungkol sa problema mo. Kaya po ako sumulat sa inyo kasi gusto ko pong maramdaman ulit yung feeling na yun. Ako po si Jasper, lumaki po ako sa isang pamilya na malayo sa karaniwang buhay ng marami. Noong pinanganak po ako ay hindi paganap na handa ang mami ko na maging isang magulang. Maaga po naghiwalay ang aking mga magulang at hindi ko na po nakilala ang aking tunay na ama. Kaya po habang ako'y lumalaki, ang yaya ko po ang madalas kong kasama at kausap sa bahay. Nagbago po ang aming sitwasyon noong pinanganak ang kapatid ko. Si Dylan, na ang tatay ay isang Amerikano. Ngunit hindi rin po nagtagal at naghiwalay din si Mami at ang tatay ni Dylan. Habang lumalaki po ako ay unti-unti kong napapansin na parang mas paborito ni Mami si Dylan. Aminin ko po na sobrang nasasaktan ako tuwing napapansin ko po ito. Pero minsan, hindi ko po pinagbukatan ng sama ng loob ang aking half-brother. Sa katunayan po ay hindi ko na rin po naramdaman na magkaiba pala kami ng ama. Para sa akin si Dina ng kapatid ko at wala po akong ibang nararamdaman kundi ang pagmamahal at pagkalina sa kanya, Papa Dudu. Ang tangos talaga ng ilong mo. Sana kahit kalahati man lang bigyan mo ako. Tapos ang puti-puti mo pa. Iba talaga pag may lahing ka, no? Mukhang naliligo, kahit hindi naman talaga naliligo. Huwag mo nga akong simulan, kuya. Nagkakaganyan ka ng dahil lang sa ilong. Okay din naman yung ilong mo, ah. Parang kuya. Homeless. Ah, ganun ha? Dylan, ayaw ko sanang sabihin to sa'yo, pero sa tingin ko, ito na yung tamang oras para malaman mo ang buong katotohanan. Sana, naintindihan mo na hindi madali sa akin na sabihin ko sa'yo. 2 years old ka lang noon nung napulot ka ng kasambahay natin sa basurahan. Hindi alam ng kasambahay natin kung ano ang gagawin niya noong mga panahon na yun. Kaya si mami na ang nagpaubaya at nagpalaki sa'yo. Ano ang akala ko sa akin 5 years old? Hoy, lumang tugtugi na yan. Balikan mo na lang ako pag nakapag-isip ka na ng bago. Eto naman, di na mabiro. Nga pala, asan si mami? Namamalengke yata. Kanina pa wala dito yun. Ang sabihin mo, baka nagbubulakbol. Ang di ko rin kasi maintindihan dito kay mami. Para siyang teenager kung umasta. Kung yung ibang nanay dyan, sobra-sobra yung pag-aalaga at pag-aaruga sa mga anak nila. Tayo naman, parating naiiwan sa bahay kasama yung maid. Di ko tuloy may iwasan maingit dun sa mga kaibigan kong pinag-iigpitan ng mga nanay nila. Oo, bahala ako dyan. Huwag mo kayo damay. Ayokong paghigpitan ako, no? Uling yate. Tsaka, isa pa, ayaw mo nun. Pwede tayong kumain at maglaro ng video games kung maghapon. Kung sa bagay, pero mas maganda sana kung may tatay tayong kasama dito, no? Ay, yang si mami talaga. Sana naman makahanap na siya ng matinong lalaki.
Oo nga, hindi ko pa talaga nararanasan yung pakiramdam na magkaroon ng isang ama. Pareho lang naman tayo. Yung tatay ko, di ko na rin naabutan. Tapos yung tatay mo naman, sobrang bata mo pa nun. Di nga nagtagal ng 1 month yung dito sa bahay. Mabait pa yung tatay ko, kuya. Ewan, di ko rin masabi. Pero ang tatandaan ko, parati silang nag-aaway ni mami. Tapos kadalasan, nasa terrace yung tatay mo, umiinom at nagyoyosi. Bato alarm. Ikaw ang Pilipino, ako naman Amerikano. Ano kaya magiging lain ng susunod nating kapatid, kuya? Ganda ng serbato na. Japanese? O Canadian? Basi nakaground ng serbato. Ano sa tingin mo? Sana naman di na magkaanak yung si mami. Hirap na hirap na nga sa tatang dalawa. Este, sa akin nga lang pala siya nahihirapan. Ikaw ang paborito eh. Kumbaga sa internet, ikaw yung naka-bookmark na website. Tapos ako yung parang advertisement sa video na pilit sinasara. Sabi ka naman, kuya. Hindi naman siguro. Di mo ba talaga napapansin? O sige ha, nung isang araw, anong kinain mo for breakfast? Ha? Ha? Bacon. Ulang pa na ba? Teka lang. Bakit mo naman naitanong yan? Mismo! Nung isang araw, pinagalitan at pinigilan niya ako nung kinuha ko yung bacon sa ref. Sabi niya pa nga sa akin, nagtitipid daw tayo. Pero mukhang ako lang naman kung tinitipid niya. Ikaw naman, kuya. Kakaganyan ka ng dahil lang sa bacon.